Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Baka inaaswang ka, Aida. Yan nga ang nasa isip ko, ate. Ako, naniniwala talaga ako sa aswang kahit na hindi pa ako nakakita at ayokong makakita ng ganyan. Nanay, lumabas ka nga muna at may titignan lang si Aida. Buntis ito, nay, takot na takot. Dati, naririnig ko lang sa aking lolo at lola ang tungkol sa nilalang na kinatatakutan ng lahat, ang aswang. Alangan pa nga ako maniwala dyan, pero nung kami na mismo ang makasilay, lalo na ako, tuluyang nagbago ang aking pananaw tungkol sa mga nilalang na yan. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Ako nga pala si Aldrin at mayroon akong nakakakilabot na kwento. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta. Karanasan namin ito ng aking kaibigan at ng kabaryo namin na si Tita Aida. Nangyari ito matagal ng panahon ang nakalilipas. Noong tumungtong ako ng first year high school kung tama ang aking pagkakaalala. Ilalarawan ko lang. Ang lugar namin ay tahimik buhat ng malapit po kami sa bundok. Wala pa siguro 1 kilometro, mismong paanan na ng matatayog na kabundukan. Malalayo ang agwat ng mga bahay. May mga magkakalapit naman pero doon na yun banda sa kung saan ginaganap ang bilihan. Tabo po ang tawag noon sa amin at may araw kung kailan bumababa ang mga tao para magbenta ng kani-kanilang produkto at bumili ng mga pangangailangan. Tuwing hapon tandang-tanda ko pa, lalo na kapag araw ng Biyernes kung kailan wala kaming pasok o walang pasok kinabukasan. Kahiligan naming tatlong magkakaibigan ang magpunta sa mga sulok na bahagi ng lugar na wala masyadong tao upang magtuklas ng mga bagay-bagay sa paligid. Sa mga edad kasi namin na yon, 12-13 anyos, ganun talaga ang naging kahiligan naming magbabarkada. Nakakaaya rin kasi ang tanawin doon. Buhat ng punong-puno ng mga punong kahoy, mayayabong na damuhan na madalas naming tinatambayan para magluto ng mga mahuhuli naming ibon sa gubat. Kahiligan din talaga namin na maggala sa mga kakahuyan. Makakita ng mga kakaibang ibon sa paligid at manghuli ng mga isda sa ilog. Palibhasa, yun lang ang tanging libangan namin noong panahon. Walang cellphone, walang TV at tanging radyo lang ang mayroon. Sa tuwing gagala kaming tatlo, ni minsan nun hindi ibon ang nahuhuli namin kundi manok at patong gala na hindi namin alam kung sino ang may-ari kasi wala naman kaming nakikitang kabahayan sa mga pinupuntahan naming kakahuyan. Kaya kapag makahuli, masayang masaya kami dahil busog na naman. Isang araw, may nakilala kaming bata, si Maloy. Hindi siya nag-aaral dahil bagong lipat pa lang sila sa lugar nun. Nagpunta kami sa kanila dahil naging kaibigan na nga namin siya. Gawa ng lagi itong sumasama sa aming mga pinupuntahang parte ng kakahuyan. Tatlo kaming magkakaibigan nun, ang laging magkasama tuwing pupunta sa mga masusukal na lugar. Minsan, dinala kami ni Maloy sa kanila. Mabait yung kanyang lolo at yung lola naman ay tahimik, hindi masyadong lumalapit sa amin. Natuwa sila nang makita na may mga kaibigan na ang apo nilang si Maloy kahit na bagong lipat pa lamang sa lugar. Yung bahay naman po nila ay maliit lang pero meron po itong 2 kwarto. Simula noon,
Napapadalas yung pagtungo namin sa bahay nila Maloy. Maganda rin kasi ang tanawin doon dahil malapit ito sa pangpang kung saan matatanaw mo ang kaaya-ayang tanawin ng bukirin sa ibaba. Tuwing uuwi kami ng hapon, doon kami dumadaan sa shortcut na may madadaan ng bahay ng mag-asawang bagong lipat lang din sa lugar na yon na wala pang anak pero buntis yung babae. Maliit lang din ang bahay nila na yari sa sawali. Nang tumagal noon ay nakakausap po namin yung babae na si Tita Aida dahil nagtatanong siya sa amin kung taga saan kami. Minsan sagot namin sa kanya, "Doon lang po sa unahan tita, yung malapit po sa tindahan." "Ah, ali kayo. Meron akong tinapay dito. Kainin nyo na lang dahil hindi namin mauubos ito." Kami naman na laging gutom kaagad kinain yung mga tinapay. At nang kalaunan pa, naging kaibigan yon ng inay ng kaibigan naming si Dodoy dahil magkalapit lang naman yung bahay nila. Nakikipagkwentuhan doon dahil nabuboard siya sa kanilang bahay gawa ng ang asawa niya ay hapon nang umuwi galing sa trabaho. Kung minsan naman, ginagabi ito kaya si Tita Aida ay doon talaga kina Dodoy naghihintay. Marami siyang kinuwentong nakakatakot sa nanay ni Dodoy. Aniya, palagi umano siyang nakakarinig ng huni ng ik-ik na paikot-ikot sa bahay nila. Yun din po yung tik-tik. Minsan walang tinig, pero may madidinig silang pagaspas ng parang malaking pakpak. Kung minsan naman, parang may naglalakad daw ng dahan-dahan sa labas ng bahay nila. Kapag titignan naman ng asawa niya, wala naman daw silang makita. May mga pagkakataon din na parang may nakapatong daw sa kanilang bubong dahil may kumakaluskos. Ang laging sabi ng mister, mga hayop lang daw na gumagala kung gabi. Ganun daw ang reaksyon ng kanyang asawa sapagkat hindi ito naniniwala sa aswang. Isang araw, may namataan siyang isang matanda na parang nakasunod sa kanya galing sa kalsada noong minsang bumili siya ng asin sa tindahan. Inilabutan si Tita Aida buhat ng iba umano kung makatitig ang matanda. Tapos may isang pagkakataon na nakita niyang dumaan ito sa kanilang bakuran ng mga 9:00 ng gabi. Dahilan kaya nagtatanong-tanong ito kung may nakakilala ba sa matanda na yon. Ang sagot ng nanay ni Dodoy, "Hala, baka aswang yun. Baka inaaswang ka, Aida." Yan nga ang nasa isip ko, ate. Ako, naniniwala talaga ako sa aswang kahit na hindi pa ako nakakita at ayokong makakita ng ganyan. Sino kaya na matanda yun? Ilarawan mo nga, Aida. Hindi ko po kasi mailarawan ng maayos kasi hindi ko naman siya nasilayan ng malapitan. Pero ang naalala ko medyo may mga puti na yung buhok niya tapos mahaba. Payat yung katawan niya. Tapos yung mata niya, doon ako natakot dahil parang galit kong makatingin. Nako, baka ikaw ang sinusundan nun. Baka aswang nga. Pero wala naman tayong kapitbahay na aswang dito. Kung pagbabasehan yung paglalarawan mo parang sinanay ko yata ang ibig mong sabihin. Pero hindi naman aswang ang nanay ko. Pabirong wika pa ng nanay ni Dodoy. "Nanay, lumabas ka nga muna at may titignan lang si Aida. Buntis ito, nay, takot na takot." "Naku, hindi po si Lola, kilala ko naman po siya. Iba po yung matanda na namataan ko." "Ala ka, Aida, sino kaya yun?" Nasa pananalita pa lang, halatang natatakot itong buntis na kapitbahay namin. Sumingit naman ang tatay ni Dodoy noon at sinabing, "Sus, huwag kang magtakot-takot dyan, Aida. Hindi totoo yung aswang. Katagal-tagal na namin nakatira dito hindi naman kami inaswang. Yang si ate mo, nagagabihan din yan noong buntis siya. Hindi naman inaswang dito. Siya pa nga ang napagkamalang aswang Pabirong wika ng tatay niyang Pilyo, kaya sabay itong binato ng tsinelas ng nanay ni Dodoy
dahil kada bitaw ng salita ay meron talagang halong pagbibiro. Maya-maya ay lumabas yung lola at nagsalita. "Huwag kang magpadala sa ganyan, Inday. Huwag kang matakot. Ang gagawin mo, magdasal ka lagi. Sabuyan mo nga ng asin ang paligid mo dyan sa bahay ninyo. Maglagay ka rin ng bawang sa mga bintana at pintuan. At saka kapag wala ang mister mo, dito ka na lang muna sa bahay." "Sige po, Lola. Maraming salamat po sa payo ninyo." Sinunod ni Tita Aida ang mga tinuro sa kanya ng matanda. Saboy asin, pausok tuwing hapon at kung ano-ano pa, pero kahit ganun na ang kanyang ginawa ay may mga pagkakataon pa din na parang may bumibisita talaga sa kanila tuwing gabi dahil sa mga kakaibang tinig at kaskas ng kung anong nilalang sa labas. Pero kahit natatakot, pinipilit niya ang kanyang sarili na hindi magpadala. Hanggang sa isang gabi noon, pagkukwento niya, bigla na lamang siyang nagising kalagitnaan ng gabi sa kadahilan ng nakaramdam siya ng matinding pagkauhaw dala ng pagkamaalinsangan. Gumising daw siyang masakit ang kanyang tiyan. Pawis na pawis ang buong katawan sa di malamang dahilan. Unang beses na mangyari sa kanya ang ganoon. Pagmulat ng mata niya, meron siyang nakitang parang lubid na kulay itim. Sa kanyang paanan na animoy bigla na lang hinila ng kung sino palabas sa bintana. Tapos, yung bintana, sir, ay narinig niyang parang may nasagi doon na hindi niya masabi kung tao ba o kung ano. Nang dahil sa takot, kaagad niyang ginising ang kanyang mister na si Tito Abner dahil kinakabahan na talaga siya at baka mapaanak nang wala sa oras, lalo pat gasera lamang ang tanglaw nila sa loob. Kaya hayon, bumangon ang mister niya at sinamahan siya sa kusina para uminom ng tubig. Si Tito Abner naman, lumabas siya dahil sa tawag ng kalikasan. Pagkabukas niya ng pintuan, may nadinig silang malakas na pagaspas ng pakpak na tila ba galing lang sa tabi ng bahay nila lumipad palayo. Hindi nagtagal noon, narinig nilang humuni ang ik-ik o yung tik-tik pero ito'y nasa malayo na. Sa labis na takot ni Tita, aniya, mag-uumaga na nang siya'y makabalik sa pagtulog. Pagkagising, diretso na kina Dodong at doon tumambay maghapon. Lahat ng kanilang naging karanasan ng gabi na yon ay kinuwento niya sa nanay ni Dodong. Sila naman, pinapalakas nila ang kanyang loob kasi nga nagdadalang tao ito at malaki-laki na ang tiyan. Sinasabi nila na huwag masyadong magpapadala sa ganyan dahil kung minsan, ang takot na nararamdaman ay likha lamang ng malikot nating isipan. Ngunit sabi ni Tita Aida, totoo talaga ang kanilang naging karanasan ng gabi na yon na para bang may nagmamasid sa kanila na aswang at yung kung anong lubid na kulay itim. Araw ng Sabado, Sir Alex, galing kami noon sa bahay ng kaibigan naming si Maloy kakahanap ng gagamba at hapon kami nagsimula. Nang magtatakip silim na, pinauwi kami ng lolo niya dahil sabi nito gumagabi na, delikado daw. Hindi raw maganda sa lugar na iyon na maghahanap ng gagamba kapag madilim na. Ang lola niya ay wala nun dahil bumisita raw sa kanilang kamag-anak sa kabilang baryo. Ang ipinagtataka ko lang, sir, noong paalis na kami may nakita akong matandang babaeng dumungaw sa bintana na tingin ko, lola po talaga ni Maloy. Puti-puti ang buhok at parang basa ang bunganga na naglalaway na bigla ring nagtago. Kaya takang-taka ako kung bakit sinabi ng lolo ni Maloy na wala ang lola gayong nandoon naman. At ang isa pang gumugulo sa aking isipan nun, bakit naglalaway ito? Unang beses naming maabutan ng takip silim sa kanila. At unang beses din namin na makitang parang balisa ang lolo ni Maloy na talagang gusto kaming pauwiin.
Yun pala Sir Alex, meron silang lihim. At yun na nga po, habang naglalakad kami pauwi noon, tig-isa-isa kami ng sulo para tanglaw sa daan kasi nga sabay na rin sa paghahanap ng gagamba. Nung papunta na kami sa direksyon ng bahay nila Tita Aida, bigla na lang pong lumakas ang hangin kaya yung mga sulo namin talaga pong namamatay. Ilang ulit kaming nagsindi pero namamatay talaga hanggang sa maubos na lang yung posporo kaya itinigil na namin ang paghahanap at dumiretso na sa paglalakad dahil baka uulan. Ilang metro mula sa bahay ng buntis, meron po kaming nakitang isang malaking baboy na pabalik-balik sa kanilang bakuran. Kulay itim na baboy na kung hindi matalas ang iyong paningin ay hindi mo talaga makikita. Pero dahil galing kami sa dilim, nakikita namin ito. Napakaitim na baboy at hindi siya naglilikha ng ingay. Wala namang nag-aalaga ng baboy sa lugar maliban doon banda sa amin kung kaya nagtataka kami at bakit doon lang talaga sa may bintana ng bahay nila lumalapit ang nilalang na yon. At dahil maingay itong kasama kong isa sir, pagkakita niya sa baboy ay bigla ba namang sumigaw na may baboy at agad na hinabol. Kami naman dala ng kanyang reaksyon napahabol na rin sa nilalang at balak po sana naming hulihin yon. Kaso mabilis kumaripas ng takbo ang nilalang sa direksyon ng bahay nila Dodong kung saan din kami dumadaan. At dahil gabi na, naglaho ito sa aming paningin na parang bula. Ang nakakatakot pa, kasunod nun nagsialulungan ang mga aso sa paligid na parang nagsasagutan. As in, nakakakilabot talaga ng mga alulong. Maya-maya nun ay lumabas si Tita Aida at asawa niya kasi nga ang iingay namin nun. Nang makita niyang kami lang pala, nagtanong siya kung bakit parang may hinahabol kami. Sinabi namin na may baboy na itim sa may bintana ng bahay nila. Inilabutan si Tita Aida sapagkat, aniya, hindi baboy yun kundi isang aswang dahil kanina pa umano siya nakakaramdam ng kakaiba sa paligid nila at yung sanggol niya sa kanyang sinapupunan gumagalaw na parang balisa. Sa takot, nagsiuwian kaming tatlo. Ako yung medyo kinakabahan dahil ako po yung pinakamalayong bahay sa aming magkakaibigan. Lakad-takbo na ang aking ginawa nun sir hanggang sa makarating malapit sa kalsada na sobrang dilim din naman sapagkat walang kuryente. Nang maya-maya pa, may nakasalubong akong isang matandang babae. Hindi ko maaninag ang mukha dahil madilim at sa kabilang bahagi siya ng daan naglalakad. Nakapaalang ito, may takip ang ulo na kulay itim na tela at nakayuko. Kahit medyo distansya siya sa akin, amoy na amoy ko ang mabahong alingasaw ng katawan nito. Nakilala ko siya Sir Alex hindi sa mukha kundi sa damit at uri ng paglalakad, kulay ng buhok at yung bunganga niyang naglalaway. Walang iba kundi ang lola ni Maloy na nakita kong nagkubli sa may bintana ng bahay nila na sinasabing wala umano dahil nasa kabilang baryo. Kalaunay nalaman namin sir, aswang daw pala ito. At base sa description, parehong-pareho sa inilarawang matanda ni Tita Aida noong minsang namataan niyang parang nakasunod sa kanya. Simula noon, mas nag-iingat pa ang mga tao sa baryo namin kasi nga umalat ang balita na meron ng kabaryong aswang. Hanggang sa amin na lamang pong napag-alaman, umalis sila sa lugar na yon. Siguro ang dahilan, nabulgar ang lihim ng pagkatao. Di namin sukat akalain na bahay na pala ang aswang na aming pinupuntahan. Kaya pala ayaw ng pamilya na yon na magabihan kami sa kanila.
Maraming salamat Sir Alex kung maibahagi mo itong kwento na ito. Ako po'y lubos na gumagalang. Aldrin ng Kabisayaan. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan. Binabati ko unang-una si Cheng's channel nag-rejoin. Maraming salamat po. 13 months member na. Kay Kabang Lead Vlogs Official, ayan, thank you sa pag-join ma'am. Kay Story Hike Subtotski, 33 months member na. Kay Jaber Amin Dato, bagong join din, thank you sir. Kay Luis Elmido na 23 months member na. Mr. L na 1 month member na rin, no? Kay Jeffrey Bunyad, 22 months member na. Al Fernando, 3 months. Kay Rose Kim na 14 months member na. Rancid Horror Stories 4 months. Kay Mike na 30 months member na, no? Susana Dorn, ayan, 4 months. Kay Samantha Cruz na 4 months member na. Rosary Jayarante 6 months. Kay Esmeralda Jucares na 11 months member na. Jonisdel Alviola 24. Kay Jim Similia na 28 months member. Last but not the least kay Madam Christine Olzon, 48 months member na, no? Ayun, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik sa ating munting programa mga kaibigan. Ulit, taos puso po akong nagpapasalamat. At ngayon ay madako naman po tayo sa mga commentators natin, no? Isa-shoutout po natin sila mga kaibigan. Unang-una kay Manuel Graho. Ayan, maraming salamat kay Rob Steven Bitria. Ayan, second comment siya. Third si German Marasigan, si Druid Drito Malon, ayan, si So Mendoza, si Mark De La Cruz, si Jackie Macaday, ayan, Christy Harm ng Germany, Rexy Abergas, kay Hazel Fiesta, Nimwell Joshua Magdaong, kay Avilin na Aswang, ayan, sige po. All the way from South Korea, ayan, ingat po kayo lagi dyan ma'am, no? Yung mga nasa abroad. Kay Arlene Cools Besa, ayan, thank you po sa palaging pakikinig ma'am. Kay Jandrew Fayemergilia. Mahirap kasi basahin, nakadikit yung mga pangalan, no? Kay Kagi Tumaob, kay Jen Liam, last but not the least, kay Heidi Gregorio. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.